Lagi akong nakaka-encounter ng tanong na, can Christians celebrate Halloween? Or, to put it this way, okay lang bang magsuot ng Spider-Man costume ang anak ko at manglimos ng candy sa mga malls? Theologically sound ba ito? Or worse, are they going to hell? Yan ang pag-uusapan natin in today's video. Kamusta? I'm Jay Aruga, host of the Jay Aruga Show channel. I talk about the culture, especially in my book, Conservative Ka Ba? A three-step approach to protecting the Filipino family from woke ideology. Available in all St. Paul's branches and in Shopee. Back to the topic. May mga commenters tayo na nagsabi na ang dami ko daw palabok dito sa podcast na ito. Kaya sa start pa lang ay sasagutin ko na ang tanong, is Halloween okay for Christians to celebrate? Ang sagot ay hindi. Oh. Tingnan nyo kung gaano kaiksi ang video natin kung hindi ko lalagyan ng palabok. Anyway, hindi naman yan talaga ang complete na sagot ko. May nuance pa yan. Watch until the end of the video for the rest of the answer. But first, intindihin muna natin kung paano ba nagsimula ang Halloween. Aminin ko, dito sa bahay namin, nagde-decorate kami for Halloween. Minsan ilang months pa lang before October, decorated na ang bahay namin. Sinasabihan nga ako ni Mrs. na, linisin mo nga yung agyo sa kisame natin. Ako sinasabi ko lang na, wala pa October 31st ah. And besides, wala nang mas authentic pang sapot ng gagamba than sa sapot ng gagamba. Sabi nila ang Halloween ay pagan holiday daw. May root daw ito in ancient Celtic traditions. Well, sure, so are the days of the week. Hango din ang mga ito sa assorted pagan gods. Tuesday from Theo, Wednesday from Odin, Thursday for Thor, Friday from Freya, Saturday from Saturn. Of course, Mondays from Moon, Sundays from Sun. Pero ang Halloween, saan ba galing ang salitang ito? Ang longer version ng salitang Halloween ay All Hallows Evening. Ano ba ang ibig sabihin ng hallow? Yes, ang meaning nito ay holy. And by the way, kung wala pa kayong subscription sa Hallow app, the #1 Catholic prayer and meditation app in the world, maaari nyo gamitin ang aking affiliate link, www.hallow.com/jaruga. Okay, moving on. Ang salitang hallow, familiar kayo dito dahil nandun ito sa Our Father in Heaven, hallowed be thy name. And minsan ini-interchange natin ito sa holy be thy name. Ngayon, bakit holy ang evening na ito? Of course, dahil ito ang eve before All Saints Day. So may Christian roots ang Halloween. From All Hallows Evening, naging All Hallows Even, naging Hallow Even, naging Halloween. Nakita niyo yung progression? With that said, may Catholic roots talaga ang celebration ng Halloween. Tayong mga Katoliko ay ugali nating mag-celebrate ng Eve before major events. Nandiyan ang Noche Buena sa Pasko, Easter Vigil for Easter, Mardi Gras bago ang Ash Wednesday, and Halloween before All Saints Day. Halloween is just a warm-up for the big show, All Saints Day. It's like the pre-party before the actual feast. Pero kailan ba nagsimula ang tradition sa Halloween ng pagsusuot ng scary costumes? May konting truth dun sa mga nagsasabi na galing sa pagan tradition ang Halloween. Dahil nagsimula ito sa Celtic festival na Samhain. Yup, isa siyang pagan Celtic lord of the dead sa kanilang mythology. Ayon sa belief nila, sa gabing ito, the gates of the underworld is opened at ang lahat ng masasamang espiritu ay lumalabas at naghasik ng lagim sa mundong ibabaw. Ha 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 ha! At ang mga Celts, para hindi sila guluhin ng mga masasamang espiritu na ito, nagsusot sila ng disguise na kahawig ng mga ghouls and demons. Dahil ganyan katanga ang mga masasamang espiritu, hindi nila kayang i-differentiate ang tunay na katsukaran nila dun sa mga nagpapanggap lang. Dito nagsimula ang tradisyon na tuwing Halloween ay nagdadamit ng something scary. When the Catholic faith was introduced to the Celtic lands, nagkataon na ang Samhain Festival falls on the night before All Saints Day na na-establish na noon. That is why tinawag na All Hallows Eve and later Halloween ang Halloween. Purely coincidence lang ito. Madalas kaming makriticize na Katoliko na punong-puno daw ng pagan practices ang faith namin. Pero tandaan nyo, iba yung ang pagan practice ay na-Christianize dun sa ang Christian practice ay na-paganize. There is a big difference between the two. Usually sa amin ay way of evangelization ang pag-Christianize ng long-held practice ng isang culture. Dahil di mo kaagad mababago ang isip nila.
Pero may mga time na heavy-handed din ang approach ng ilan sa pag-evangelize. Kung hindi madaan sa santong dasalan, ay dinadaan sa santong paspasan. Ang isang example dito ay naging very successful ang evangelization ni Saint Boniface kung saan pinutol niya ang isang oak tree na kung tawagin ay Thor's tree dahil sinasamba ito ng mga tribo sa Germany. Pero common practice sa mga missionaries noon na tinitake nila ang diplomatic approach. Then, win out nila ang paganism. Then gradually, pinapalam sa kanila ang fullness of truth. I see. By the way, if you're getting value from this video, hit that subscribe button naman. Nakailang minutes na tayong magkasama. Siguro close na tayo, di ba? And while you're at it, paki-hit na rin ng like button and notification bell. Alright, ngayon alam na natin ang history ng Halloween. Sagutin na natin ang tanong na, is it okay for Christians to celebrate Halloween? Hands down, what I fully support is the movement of reclaiming the holiday by having kids dress as saints. And this is not the first time this movement has happened. In some parts of England and Ireland, sinimulan na nila noon to encourage ang mga anak nila to dress as saints. Pero syempre, bumalik ulit ang pag-dress up as something scary sa secular world. Pero yung pag-dress up as saints, ginagawa na ito sa ilang mga schools and parishes. Kaya kudos to you guys. Ang anak ko nga lumapit sa akin, kailangan niyang magpabili ng costume for a saint. Sabi ko, sure. Magdamit ka bilang si Carlo Acutis. Then sabi niya, hindi pa saint si Blessed Carlo Acutis eh. Sabi ko, ha? Kaya Vatican, chop chop for Carlo. Pero ang elephant in the room na tingin ko maraming magtatanong ay ito. Jay, paano kung hindi saint? Okay pa rin ba? Because as we all know, a 7-year-old dressed up as a Ninja Turtle is definitely part of a sinister plot to spread darkness and corruption in the world. I'm sure yung mga nagdi-disagree sa akin sa aking Dear Satan video ay makikinig dito sa susunod na mga sasabihin ko with great scrutiny. Una, gusto kong sabihin na medyo recent phenomenon lang naman sa ating bansa itong trick or treat. Hindi naman ito ginagawa ng mga Pinoy noon. Ang trick or treat noon parang sa mga sosyaling subdivision lang ginagawa. Ngayon lang naman nagkaroon ang malls ng trick or treat. Be that as it may, it's true that there are certain things that Catholics should avoid on Halloween. Like actual witchcraft, Ouija board, o kung tight ang budget mo, Spirit of the Glass. But dressing up as a superhero or a Disney princess, I think the church is okay with that. Unless you're dressing up as Elsa, in which case, let it go. I am one with the wind and sky. Ngayon, here's a bigger elephant in the room. Paano kung gusto ng anak ko mag-dress as a monster? Dito na natin kailangan i-practice as parents ang virtue of prudence. Kung gusto ng anak mo mag-dress up as Satan this Halloween, siguro kailangan mong pagnilayan kung saan ka nagkulang as a parent. But kidding aside, mahalaga ang virtue of prudence sa bagay nito. Sige, let's use the smell test to go through some of the scenarios. Kung gusto ng anak mo mag-dress as a skeleton, well, there's nothing inherently evil in dressing up as a skeleton. Lahat naman tayo ay may kalansay. Kung gusto ng anak mo mag-dress up as a vampire, sinong vampire ba yan? Si Edward Cullen? I don't have the strength to stay away from you anymore. O si Dracula? Medyo lumalapit na tayo sa line dito. But some would say na okay lang ito. Depende siguro sa maturity level ng anak mo sa mga bagay na ito. Kung gusto ng anak mo mag-dress up as Beelzebub, well, yun na yung line. Ayaw nating i-glorify ang demonyo. And the devil is real, guys. Huwag nating i-trivialize ang existence ng devil. So yun, what do you guys think? Let me know your thoughts sa comment section down below. To summarize, the most preferred costume are, of course, saints. Dun sa mga non-saints, we need to discern on this bilang parents. I mentioned the Dear Satan video kanina. That would be a good supplement to this episode. Kung curious kayo tungkol sa thoughts ko on that movie, just click the video right here.